Naalimpungatan ako nang may makapa akong medyo matigas. Tila nakayakap ako sa matigas at maliit na bagay na hindi ko matansya kung ano. Is it a pillow? But I didn't mind much about it. Instead, mas isinuksok ko lang ang sarili ko dito. I even smelled it. And it smelled so good. Pero nanigas ako nang maramdaman kong umungol ito at yumakap din sa akin. My eyes opened widely. Pinasadahan ko ng tingin ang yakap ko at agad akong napabitaw ng mapagtantong tao ito. Tatayo na sana ako ngunit napasigaw ako nang maramdaman kong parang pinupunit ang pagkababae ko. Doon ko lang naramdaman ang sakit ng buong katawan ko mula ulo hanggang paa. Masakit. What happened? Natatarantang ani ng lalaki na tila gulat na gulat sa biglang pagsigaw ko. Tinakpan ko ang buong katawan ko ng blanket habang ang lalaki ay half naked at natatakpan lang ng comforter ang ibabang bahagi niya. Nang makita niya ang itsura namin, pati siya ay napatakip sa kanyang katawan at bakas ang gulat sa kanyang mukha. Don't tell me. Nag-ano tayo? He asked unbelievably and almost couldn't utter a right word. Alam ko nang nangyari sa amin at hindi ako makapaniwala sa nangyari. Hindi ako makapaniwala na nagawa kong makipagtalik sa isang estranghero. Sa naalala ko kagabi, sobrang lasing namin. At nag-ano nga kami. Kinuha mo ang virginity ko. Mariin kong sabi, pero may lamig pa rin doon. Mayroong galit sa boses ko, pero hindi ko siya masisisi dahil pareho kaming lasing. Nangyari na ang nangyari at hindi na yun maibabalik pa. Oh my goodness! Oh my goodness! Tila nagwawala na siya dahil hawak niya na ang kanyang ulo at hindi makapaniwala sa nangyari. Sa sitwasyon namin ngayon, tila siya pa ang nawalan, na para bang siya ang sobrang apektado. Really, attorney? Ako na nga itong sobrang sakit ng katawan, na hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin kagabi. Pero may isa akong naalala. Kaya siguro pati binti ko ay sobrang sakit, dahil nilagay niya ito sa kanyang balikat, at saka walang awa akong pinasukan. Huminahon ka, malamig kong sabi. Tiningnan niya ako na hindi makapaniwala. Huminahon? Paano ako hihinahon? Gayong may nangyari sa atin. At kinuha ko ang pagkababae mo. Oh shit! Nakipag-lovemaking ako sa isang virgin? Ipinangako ko pa naman sa sarili ko na hindi ako gagalaw ng isang virgin. Then what now? Sinamantala mo ako. Napanganga ako sa huling sinabi niya. Excuse me? Did you just say na sinamantala kita? Sino ba ang agrabyado sa ating dalawa? Oo, ako. Ako ang nagrabyado dito. See? Hindi pa nga ako tapos magsalita. Ano nang gagawin natin ngayon? Nababahala niyang sabi na ikinakagat pa ang kanyang kuko na tila hindi mapalagay. After that, buong tapang siyang tumingin sa akin. Alam ko na, aalis ako. I'll go back to Ireland para hindi na tayo magkikita pa. No, hindi ka aalis, I said with an authority on my voice. Anong gusto mong gagawin ko? Pinagtaasan na niya ako ng boses. Pakasalan mo ako. Natigilan siya. A deafening silence enveloped us. That moment na ang tanging maririnig lang ay ang huni ng ibon at ang alon ng dagat. Anong sinabi mo? Tanong niya ulit when I recovered from being shocked. Pakasalan mo ako. Ulit ko with so much seriousness on my voice. Sigurado ka ba? Very. Tumalikod siya sa akin habang hawak pa rin ang ulo. Ako naman ay inayos ko ang aking upo at palihim pa akong ngumiwi nang sumakit ang aking gitnang parte dahil sa paggalaw ko. Look, we can both benefit in this marriage. Diba sabi mo, pinag-asawa ka rin ng mama mo? At ganoon din ako. If we both get married, then problem solved. Sana makuha niya ang punto ko. At saka, you already had sex with me. Wala na akong nakuhang sagot sa kanya. Pumasok naman sa isip ko
na I may be blackmailing him. Hindi naman ginusto ang nangyari kasi kapwa kami lasing. I realize na unfair sa side niya dahil baka ayaw niya sa akin. Kung ayaw mo, huwag na. Kailan ang kasal? Asikasuhin ko na ang mga papeles. Ako na itong nagulat dahil sa biglang pagputol niya sa akin. Nagkatinginan kaming dalawa at sabay natawa. Kasalukuyan akong inaalalayan ni Zenon papuntang banyo para makapagpalit at makaihi na rin. I can't manage to stand alone dahil sobrang sakit ng hinaharap ko. Hindi ko naman alam na ganito pala kasakit yon. Maghahanda lang ako ng almusal, he said after putting me in the bathroom. Tumango lang ako. Sinimulan ko ng maghubad para makaihi. Napakagat ako sa aking labi at napahawak ng mahigpit sa pader ng banyo dahil sa sobrang sakit. Sobrang hapdi. Kahit sobrang hirap, nairaos ko pa rin ang pagligo, pagbihis at buwis buhay na pag-ihi. When I went out, I was shocked when I saw Zenon preparing my meal on the bed. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Tapos ka na pala. Kain ka na? Dinala na lang kita para hindi ka na mahirapan. Kumunot ang noo ko dahil sa biglang pagbabago ng lalaki. Tila naging sweet ito at sobrang saya pa ng mukha. Mukhang nanalo sa loto. Lumapit ako sa kama kung saan nandoon ang pagkain. Ako na, sabi ko nang pinagsilbihan niya pa ako. He put some mango, milk rice, and hot dogs on my plate. How about you? Sabi ko sa kanya. Kumain na ako. I just needed a response. Naiilang pa ako dahil nakatingin lang siya sa akin habang kumakain. Maya-maya pa ay nagsalita siya. Kailan ba tayo magpapakasal? He asked. Ngayon, siya naman itong atat na atat. Look, attorney, sa papel lang naman tayo magpapakasal. No need for a church wedding. At kapag nakaharap na talaga tayo ng taong gusto nating pakasalan, magpa-file tayo ng annulment. As easy as that. Dumilim ang mukha ng lalaki. Nagsalubong ang mga kilay nito at gumalaw ang panga. So, are you taking this as a joke? May iba ka pa bang gustong pakasalan bukod sa akin? Mariin itong tanong. I could hint an irritation on his voice. What are you talking about? Tanong ko na naguguluhan. He just... You know what, attorney? Kung ayaw mo, you can decline. In fact, my mom arranged a blind date for me the moment I get home. Baka I'll settle for that guy na lang. Nawala ang galit sa mukha nito at napalitan ng pagkabahala. Okay, fine. Let's stick with that arrangement. Si Zenon. Good then. But Mrs. Shiana Reyes, kapag mag-asawa na tayo, titira tayo sa isang bahay. I have my own house. Kaya doon ka titira kasama ko. No. He chuckled mischievously. No? A husband and a wife should stay in the same roof. Ano na lang sasabihin ng mama ko? Hindi naman siguro pwedeng ikaw lang ang masusunod sa setup na to. Sobra na to. Para sa isang babaeng kagaya mo. Sabi nito, hindi naman kailangan na tumira tayo sa isang bahay. Kailangan o siya na. Paano kung magtanong sila? Bakit? Natatakot ka? Anito, na para bang nanunudyo. Malamig ko siyang tiningnan. Matakot? Saan? He leaned a little bit towards. Are you scared of falling in love with me? He teased while our eyes were locked into each other. Napalunok ako at iniwas ang aking tingin sa kanya. You wish. Narinig ko siyang tumawa. Kung yan ang gusto mo, then fine. Pinal na sabi ko at hindi siya inurungan. Hindi ako madaling mahulog. Falling in love is not my thing though. Pagkatapos kong kumain, pumunta ako sa labas, dalang aking sketch pad. Umalis si Zenon para maligo sa dagat. Kaya para hindi mabagot, nagdrawing ako. As usual, I made the ocean as my subject in my drawing. Nagugustuhan ko na talaga ang Isla Vista. Sobrang tahimik. And it was involved with nature. Habang abala ako sa pagguhit, bigla na lang akong may narinig na ingay na nanggagaling sa mga buhangin.
Senyalis na may naglalakad dito. Nang tinignan ko ito, humigpit ang hawak ko sa aking lapis. Pero pinanatili ko ang aking normal at blankong tingin habang nakatingin sa kanya. I admit, he looks so hot while walking down the sand. Bagong ahon lang ito sa dagat, kaya basa pa ang katawan nito. The waters were dripping from his chest to his abdomen, and it seemed like he's burning. Napakainit. Wait, why do I fantasizing over some guy? I'm not fond of guys, remember? Oceana, nag-iba na ba ang ikot ng mundo? Nagkatinginan kami pero pinanatili ko ang blankong mata ko. I am good at hiding my emotions. Gaya ng inaasahan, siya ang unang nagbawi ng tingin at tila naiinis na naglakad pa palapit sa akin. Umupo siya sa tabi ko. Wala pa rin epekto sa'yo yon? Robot ka ba? Naiinis na sabi niya. Kung ibang babae, nangingisay na siguro ang mga yun sa kilig. Hindi ka naman siguro lalaki, di ba? I look at him with a glaring look. Tumaas lang ang kilay nito at nagkibit balikat. Well, yeah, hindi ka naman lalaki kasi napasukan nga kita eh. Nakain ko pa nga tahong mo eh. Babatukan ka na sana siya, pero mabilis siyang nakailag at nakatakbo. Malakas pa itong tumatawa. Susugurin ko na sana siya, pero napapikit ako nang sumakit ang gitna ko. I forgot that I have cuts down there. This man is something crazy. Hindi pa rin bumabalik ang mga kaibigan mo? Tanong ko kay Zenon. 3 araw na kaming nananatili dito, pero wala pa rin kumukuha sa amin. Baka hinahanap na ako. 1 week is too long. May nakikita ka? Wala, di ba? Pilosopo niyang sabi, kapag talaga itong lalaking ito ang kausap ko, nababawasan ng angas ko. Naglalakad kami patungo sa gubat para makakuha ng buko. Napagpasyahan kasi namin na kumain ng buko at yun daw ang palaging ginagawa niya kapag nagbabakasyon siya dito. Hindi na rin masakit ang akin, kaya ganado akong maglakad-lakad. By staying here, I just found myself being lively and open. Komportable na rin ako magsalita. So, Pasko na tayo uwi? I asked again. Parang gano'n na nga. Papasok na kami sa gubat habang nagkukwentuhan pa rin kami ni Zenon. Kapag kasi tumatahimik ako, sasabihin niyang magsalita ka naman dyan. Pagbalik natin, asikasuhin ko na agad ang papeles para sa kasal natin, so that you can already move into my house. Tapos ipapakilala na rin kita sa pamilya ko. You need to practice wearing my surname. Napangiwi ako sa sinabi niya at napansin naman kaagad niya ang expression sa mukha ko. What's with that face? Tanong niya. Nauna na ako naglakad sa kanya at iniwan siya doon pero humabol naman kaagad siya. Ang bilis mo namang maglakad. Parang hindi na ano. Tumigil ako sa paglalakad at inis siyang nilingon. Na ano? Sige, sabihin mo. Nagtitimpi kong sabi. Iniinis niya talaga ako eh. Umisi lang ito at nag-peace sign. Umakyat na ng puno ng buko si Zenon. Kung titingnan mo siya, parang hindi abogado. Sanay na sanay sa buhay isla. Pagod na pagod ako sa pangunguha namin ng buko ni Zenon kanina. Kaya nang dumating ang tanghali, nakatulog ako at hapon na nagising. When I woke up, I went to the bathroom and took a bath. Nang matapos ako maligo, lumabas na ako ng banyo. I was about to put some clothes on, but I stopped when I hear a sudden noise coming from the outside. It was like voices of men talking. Because of the curiosity, lumabas ako para tingnan kung sino ang mga yon. Dahil sa pagkakalam ko, kami lang dalawa ni Zenon ang narito sa isla. Naglakad ako patungo sa labas, habang papalapit ako, mas lalong lumalakas ang mga boses. Holy Mother Mary! Oh, she? Iyon ang sabay na nasabi ng dalawang lalaki. Nang makita nila ako, nalaki ang mga mata nilang dalawa, pero hindi nagtagal ng 2 minuto ang tingin nila sa akin. Dahil tumalikod agad ito at nagtakip ng mata. Doon ko lang napagtanto na nakatwalya lang pala ako. Nagkatinginan kaming dalawa ni Zenon. Nagdidilim ang mukha nito at hindi na maipinta.
Kunot na kunot ang noo habang ang kilay ay magkasalubong. Hindi rin nakaligtas ang pagtiim ng bagang niya. Lumapit ito sa akin at galit akong tiningnan. "What are you doing? Go inside and get dressed. Damn!" Galit na sabi nito. Hindi ako nakapagsalita at lumakad na lang. Sa unang pagkakataon, nakita kong magalit si Zenon. That was so unusual sa taong laging nakangiti at maloko. Doon ko lang siya nakitang magalit ng todo. Pagkatapos kong magbihis, pinuntahan ako ni Zenon sa kwarto ko at dinala sa sala. Pagpunta ko doon, nandoon ang dalawang lalaki kanina. Pinaupo ako ni Zenon sa pang-iisang sofa, katapat ng dalawang lalaki. Napapagitnaan kami ng isang maliit na babasaging lamesa. "Oceana, these are my friends." Pakilala ni Zenon sa kanila. "This is Engineer Alessandro Davian Clemente." Sabay turo niya sa lalaking may berdeng mata. Dumukwang ang lalaki at iniabot ang kamay for a shake hands. And I politely accepted it since he is respectable engineer. I can usually see him in some magazines since he is so famous when it comes to business matters. Ibinaling naman niya ang tingin sa lalaking may maliit na hikaw sa kaliwa ng tenga. Napakaitim ng mata nito at sobrang kapal ng kilay. Nakakaagaw pansin pa ang kanyang mahaba at makakapal na pilik mata na kapag titingin ka, ay mahihipnotismo ka talaga. Pansin ko ay may lahi rin ito. Medyo chinito. And this is Cleus Jin Wu, a club owner. I am not familiar with this man, but I think I've seen him somewhere. May kamukha rin siya. Umiti ang chinitong lalaki sa akin at inilahad ang kamay. We shook hands, but unlike Engineer Alessandro, mas nagtagal ang paghawak namin ng kamay dahil matagal binitaw ng lalaki ang kamay ko. Maya-maya pa bigla na lang tinampal ni Zenon ang kamay ni Cleus. Cleus smirked. "So possessive, attorney?" Makahulog ang sabi nito habang may nanunuksong tingin kay Zenon. Zenon just replied them with a, "Anyways, mabuti naman at napaaga ang dating nyo. Lalo pat may importante akong gagawin sa Manila." "Sorry pare, nanganak kasi si Mrs. Kaya napaagang uwi ko. Nadala ko pa ang yate mo. Sana nakapag-enjoy tayo," sabi ni engineer. Pagkatapos ay makahulugan niya akong tiningnan bago ibinalik ang tingin kay Zenon. "But you seem so enjoyed with your new beautiful company." Malamig ko lang tiningnan ang engineer. Nang mapansin nito ang tingin ko, bumalik sa normal ang mukha niya at nawalang nanunuksong tingin. Then, he muttered, "Sorry." "Ano bang asikasuhin mo doon, Zen? Akala ko ba isang buwan kang magbabakasyon dito sa isla? What is it? Change of plans? Do you have a heavy case to deal with?" The guy named Cleus added. "No," Zenon answered. "Then what?" Tumingin si Zenon sa akin. "Should I tell them?" "Don't worry, mapagkakatiwalaan sila." Bakas ang lito sa mukha ng dalawang magkaibigan. Ang pinag-uusapan naming dalawa ni Zenon. "What's happening here? Did we miss something?" Naguguluhan tanong ni engineer. Bumuntong hininga ko at tumango na lang kay Zenon. He faces two friends. "Makinig kayong mabuti." "Oh, rinig mo yon, Cleus? Makinig mabuti. Bingay ka pa naman." Pangaasar ni engineer sa kaibigang nagangalang Cleus. "Ha?" Napasampal sa noo sina Zenon at engineer dahil sa sagot ni Cleus. Without anything further, Zenon started the crucial topic. "Oceana and I have the same problem. Gaya ko, her parents are forcing her to get married. So, that night when the two men drowned in confusion." "That night when?" Si Cleus. Nag-aabang ang mga ito sa susunod na sasabihin ni Zenon. "Yun yung gabing nag-ano kami. Nakalimot kami." Bago niya pa masabi yon, palihim ko ng kinurot ang hita ni Zenon. Isa iyong pahiwatig na huwag niya nang sabihin yon. "So we decided to get married once we go back to Manila. By that, matutulungan namin ang isa't isa," Zenon explained. Pagkatapos magsalita ni Zenon, natahimik ang dalawang magkaibigan. Silence enveloped us and no one dared to talk.
Guys, I'm getting married. Kuha na Zenon sa atensyon ng dalawa niyang kaibigan, ngunit wala pa ring reaksyon ng mga ito. Look pare, I know it's hard to believe, but I want to settle down. I want mom to be happy. Dagdag pa ni Zenon. You are getting married? Engineer Alessandro asked with an uncertainty. Yeah, pero hindi na natapos na Zenon ang pagsasalita dahil bigla na lang nagsitalunan ang dalawa na parang gagamba. They were not just dancing, but shouting as well, as if they were so happy about the idea of Zenon's getting married. Hindi ko mapigilang hindi matawa dahil ang kilala kong mga respetado at may pangalan na ay tila naging bata na patalon-talon sa malambot na sofa at nagbabatuhan pa ng unan. Yuhu! Ikakasal na si attorney! Sigaw ni Cleus. Sa wakas, may susunod na rin sa akin, si attorney. Napailing-iling na lang si Zenon dahil sa kalokohan ng mga kaibigan niya. Pagdating pa lang nila ng isla, ay kinagabihan agad na kaming bumiyahe pabalik sa Manila. Sa yate, nag-uusap pa rin ang tatlong magkakaibigan. I think they were having some chit-chats about me dahil pa simple-simple silang tumitingin sa akin. Nasa lower deck kami. Nakatalikod sila sa akin habang nakaharap sila sa dagat, habang ako ay nakaupo lang, hindi malayo sa kanila. But I couldn't hear what they are talking dahil sinadya talaga nila itong hinaan. Pasimple akong lumapit nang hindi nila ako napapansin para marinig ang kanilang pinag-uusapan. Hindi mo naman sinabi na gusto mo pala ng mga cold na babae. Ay di sana kumuha ka na ng patay sa morgue at yung ang pinakasalan mo. Dinig kong biro ni Cleus sa kaibigan na si Zenon. Loko-loko. Zenon curse at mahina silang nagtawanan. Hindi pa rin nila ako mapapansin kahit nasa likod na nila ako. Sa bagay, maganda ka rin pumili ah. Hindi pala salita pero maganda. Feeling ko magiging under ka. But it's not about the looks though. I guess may nakita kang maganda sa kanya aside from her looks, right? Si engineer. Under? Sino? Ako? No way. Dilatan ko nga lang ng mata, takot na sa akin yan. Zenon answered boastfully. Oh, really? Wow naman. Ito kasing si Ale, under sa asawa si Cleus. Ngumisi si Zenon, it doesn't run on my blood. Being under is not found on my vocabulary. Sinong under? Malamig kong singit. Hindi ko na napigilan pang hindi sumabat. Si Fuck! Napasigaw silang tatlo na makita nila ako sa kanilang likod. Nakalugay lang ang aking hanggang bewang na buhok habang ang aking mukha ay nanatili pa ring blanco. Ang hindi ko inaasahan ay sabay silang nagsitalunan sa dagat nang makita nila ako sa likuran. Dinungo ko sila mula sa yate para tingnan ang kanilang sitwasyon. A smirk creep on my lips. Be under the water, boys, I uttered. Langya, ang lamig. Nakakatakot palang magiging asawa mo, Zen. Iyon ang narinig kong sabi ng isa sa kanila bago ako bumalik sa aking pagkakaupo. Now I realize that I am silent but deadly. Sigurado na ba tayo tungkol dito? Pwede ka pang mag-back out. Sabi ko kay Zenon. Ikaw? Kasi ako? Sigurado na ako. Sagot naman ng Zenon. We were on Zenon's law office a week after we gone from the island. We decided to finalize our marriage. Kaya ngayon, oras na para magpirmahan, para makasal na kami sa papel. Tingin ko nang lalamig si Zenon, and I saw nervousness flustered on his face. Tila kinakabahan siya at inaabangan lang ang sasabihin ko. I blew a loud breath before answering. I have decided. Tumaas ang dalawang kilay ni Zenon, pahiwatig na tinatanong niya ako kung anong susunod kong sasabihin. Magpapakasal ako sa iyo. I want you to be my husband. Nawalang pagkabahala sa mukha ni Zenon. His lips formed into a grim line. Then, he slowly smiled. He was nodding off his head slowly, as if he was so happy. You want me to be your husband? He asked again, for a clarification.
Ngunit may bahid ng saya sa tanong na yon. Napansin ko pang namumula ang kanyang pisngi. Yeah, I answered casually. Doon, tuluyan na nga siyang nilamon ng kanyang nararamdaman. Ngumiti na nga siya ng pagkalaki-laki, nakita na ang kanyang mapuputing ngipin. Tumalikod pa ito at dinig kong pasimpleng tumatawa. Napakunot na lang ako ng noo dahil sa inaasta niya. I don't know why he's acting like that. I was just observing him. Nang humarap siya, nakangiti pa rin pero naglaho na nang makita niyang nakatingin ako sa kanya. He cleared his throat and stood up properly. Magpirmahan na tayo. Ako na ang mauna. Anito, at siya na ang naunang pumirma. Nanginginig pa ang kamay nito. Nang matapos na siya, ako naman ang sumunod. Done. Anunsyo ko at inilagay na ang ballpen. He tried to look formal pero hindi nakaligtas sa akin ang buhay sa mukha niya. Now that we're already married, you will be now using my surname. Evangelista. Oceana Reyes, Evangelista. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin at nagustuhan ko ang kanyang apelyido. Oceana Evangelista. Something new. Something spectacular. Let's make things clear, attorney. We're just using the title of a husband and wife. Pero hindi ibig sabihin, nagagawin natin ang ginagawa ng mag-asawa. We're not choking each other. Niluwagan ni Zenon ang kanyang necktie para bang hindi siya makahinga sa sinasabi ko. What do you mean choking? He asked. But right now, his voice was hoarse. Fucking while choking you. I am not a masochist. Don't worry. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi niya nakuha ang gusto kong sabihin. And he even thought of it literally. Hindi ko maitatangging kapag kausap ko ang lalaking ito. Nawawalang angas ko. We're not fucking anymore, attorney. Once is enough. But twice is more masarap. Shut up. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagtaas ako ng boses. Hindi ko na kasi kaya ang init ng mukha ko. Thinking that nakipagjugjuggan ako with someone for the first time is kinda unbelievable. Wala ito sa plano ko. Alis na ako. I'll set a dinner for our family to meet. Kalmadong sabi ko. Tatalikod na sana ako pero pinigilan ako ni Zenon. What? I asked. I have something to give you. Anya at may kinuha sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang maliit na pulang box na kadalasan ay pinaglalagyan ng singsing. At hindi nga ako nagkamali. Binuksan niya ito at inilabas ang kumikinang na singsing. May brilyante itong kulay asul na talagang sobrang napakaganda. Inilagay niya ang kahon sa kanyang mesa at kinuha niya ang kamay ko. There, he slowly inserted the ring into my second finger. It suited perfectly. I chose this ring because I perfect match your name. Oceana, the blue ocean. My heart was beating faster the moment he uttered those words, but there was a warmth that embraced my heart. Ibang epekto nito sa akin. Ibang epekto niya. Abala ako sa paghahanap ng damit dahil may pupuntahan daw kami ng aking mama. It is an important matter, she said, therefore, I couldn't decline. Hindi pa rin nila alam na kasal ako. Hindi ko pa ipinapaalam sa kanila dahil hindi pa ako makakuha ng tamang pagkakataon. Ma, where are we going? I asked, na naguguluhan. She even forced me to wear blue sexy dress pero hindi niya ako napilit dahil hindi ko gusto ang ganoong damit. Sinabihan ko siya na hindi ako sasama kapag pinilit niya akong suotin ang damit na yon. Kaya nang makalabas na ako sa kwarto, nasira ang kanyang mukha. Nang makitang naka-slacks ako at nakasimpleng puting blouse lang. But I paired it with a naked sandal to spice it a little bit. We are going somewhere. Sabi niya, tara na. Hindi na ako umalma pa at sumunod na lang sa sasakyan. Huminto kami sa isang French restaurant. Gusto kong isipin na gusto ni Mama na kumain kaming dalawa o makapagbanding man lang. Pero as far as I know, hindi niya gusto ang mga French foods. Halika na, Oceana. Bilisan mo. Nagmamadaling ani niya at nauna nang pumasok sa restaurant. Habang ako, sumusunod lang sa kanya. Ma,
You don't like French foods, right? So why are we here? I asked while still following her. Stop asking, Oceana. I'm setting you for a date with my amiga's son. Nakakaya if we will be late. Napatigil ako sa paglakad. Nandito na naman kami sa bagay na ito. She's setting me up for a date. Again? Pinapangunahan niya na naman ako. Oceana, hurry up. Mariin na tawag sa akin ni Mama. I look at her blankly. I will not having this date again. Pinanlakihan ako ni Mama ng mata. Lumapit siya sa akin. At hinila ako kaya wala na akong nagawa. Amiga, dinig kong tawag ni Mama sa isang eleganteng babae na nakaupo sa mesa. Tumayo agad ito nang makita si Mama. I think magkaedad lang sila. Amiga, hi! The middle-aged woman greeted my mom. Hi, it's nice to meet you again. Sabi naman ng magandang babae at nagbeso-beso sila. I am not familiar with this friend of her. Though, hindi naman talaga ako mahilig makipaghalubilo sa mga friends ni Mama. But I am sure that I'd never seen her before. Maya-maya dumapo ang tingin ng babae sa akin. Ito na bang anak mo? She said while there's an admiration on her face while looking at me. My mom smiled and held me. Yeah, this is my Unica iha, Oceana. Pakilala ni Mama sa akin. Oceana, this is Claudia, my friend way back in high college. The woman named Claudia extended her hand for a shake hands. But I just look at her. Pinandilatan ako ng mata ni Mama, kaya wala akong nagawa kundi tanggapin ito. Inanyayahan niya kaming umupo. Nag-uusap silang dalawa habang ako ay tumitingin lang sa menu.